Ngayong Road Safety Month, muling pinapalahanan ng lahat ng motorista ng disiplina at responsableng pagmamaneho ay mahalagang susi upang maiwasan ang aksidente sa kalsada. Sa patuloy na pagdami ng sasakyan sa lansangan, kasabay rin ito ang hamon sa pagpapanatili ng kaligtasan ng bawat motorista, pasahero at pedestrian. At upang mas mapalalim ang usaping ito, makakasama po natin ngayon si Mr. Gabriel Go, ang head ng MMDA Special Operations Group Strike Force. Magandang umaga po at welcome sa Rise and Shine Pilipinas, sir. Good morning, Audrey. Good morning, Fifi. Good morning, Sir Gab. Sir Gab, thank you so much for being with us this morning. Bilang bahagi ng paggunita ng Road Safety Month, gaano po ba kaalaga itong responsableng pagmamaneho ng mga motorista para maiwasan ang aksidente sa kalsada? Alam mo, napaka-importante yan. No? I mean, we spend more than 50% of our time sa mga kalsada. Pagbiyahe natin papunta sa ating mga trabaho, sa eskwelahan, or whatever we're going to do. No? So, napakalaking bagay po yung very responsive and very responsible tayo when it comes to driving. At hindi lang driving, actually even sa mga pedestrians, meron tayong mga tinatawag na responsible pedestrians or mga tinatawag na alutuntunin na dapat sinusunod when it comes to law and order. So, it's very crucial. Why? Maraming mga aksidente ang nangyayari. And all of this are called road crashes in such a way na maaari itong mapigilan. There's such a way na mayroong mga deterrent. And ano po yung mga deterrent na yan? When we have to keep in mind when it comes to road safety aspect. Okay. Well, bago ang lahat, good morning sa mga kamote riders dyan. At saka yung mga may initin ng ulo sa kalsada, ha? Ako. Huwag tayong ganyan. Pero sir, ito, ano po ba yung pangkarniwang paglabag ng mga motorista na madalas nagiging sanhi ng disgrasya sa daan? Actually, Audrey, maraming mga iba't ibang mga violations. No? But one of the most common will be yung tinatawag natin DTS or disregarding traffic sign. Okay. Bakit? Maraming aspeto yan. Yung paglagpas natin sa mga red traffic lights, yung hindi natin pagsunod sa mga solid white lines, yung hindi natin pagsunod sa mga tinatawag na no left turn or no U-turn areas. So doon pa lang, marami ng mga nagiging sanhi na aksidente. Dahil yun nga po, hindi tayo sumusunod. Dahil mostly mga traffic signages natin are there for a reason. At ano ang mga rason na ito ay dapat sundin. Okay. Sir, we wanna ask, kasi what's the reason why people are not following traffic signs? Because I understand we've been with the driving lessons, you had your examinations para makuha ng lisensya, but still, some people are not following these signs. Why? Mindset. Anong mindset nila? Gusto ko mauna ko. Gusto ko makarating ako kaagad sa aking pupuntahan. Gusto ko mauna doon sa katabi ko. So it all narrows down to the mindset and the perspective of these people. Okay. Alam nyo, it's about time talaga, dapat isipin natin na ano ang pwede mangyari kung ginawa ko ito. So in short, we have to be more comprehensive and sensitive sa mga kasama natin sa kalsada. How about factor din po ba yung lack of proper driving education? Totoo po yan. Yung naturuan lang ng kung sino, tapos kumuha na ng lisensya. Actually, marami tayong mga instances na nakakasalubong sa kalsada. No? Case in point, mga nagmomotor. Maabutan namin, walang helmet, nakatsinelas, minsan walang plaka. And the most recent, wala nang lisensya, nag-counterflow pa. Galing. Paano ka natuto? Tinuruan po ako. So, the lack of proper education and the lack of proper guidance ng ating mga, tinatawag natin mga drivers or mga motorista. Okay, you are an advocate for road safety for sure. Many people are either supporting you, and also on your posts on social media, marami ang nagagalit sa'yo, Sir Gab. Tinatag ka, minumura ka. And ewan ko, Sir Gab, ang sipag mo mag-reply. Diba? I mean, ito ay manifestation na hindi tayo napapagod para maging aware mga tao. The fact is, aware ng mga tao, Yes. knowledgeable ng mga tao, but why people are not practicing it? It's because of mindset. But Sir, bakit kailangan natin, ba't di tayo napapagod para gawin yon? Imagine those people are not following the rules or regulations. They think that mali yon, na kailangan may consideration lagi, sir. What are your thoughts on this? Kasi nangingi ng consideration sa'yo. Unang-una, actually tama si Audrey. Sometimes kasi kailangan natin patulan ng konti. Bakit? We are right now in a state na in such a sense, gusto natin ipaglaban kung ano yung sa tingin nating tama. Well, in fact, mali tayo. Tulad ng sinasabi nga natin, when it comes to enforcement, dapat may konsiderasyon. Yes, that is true. Kasi ang batas are mere words written in a book. Walang puso ang batas, sabi nga nila. But then again,
ang batas ay batas, di Pero ba? higit ng batas daw, sir, ay ang pagmamahal. Totoo po yan. Okay. That's why we want to implement road safety measures. Kailangan natin implement ang mga tamang alituntunin or mga tamang procedures when it comes to road safety. Bakit? Kasi nga, mahal namin ang bawat motorista. Ayun. If we will not care for each other, paano na lang yung mga kabataan na maaaring maaksidente? Yeah. Mga underage na nagmamaneho ng motor. Bakit? Just because alam na namin magpatakbo ng motor eh. Tandaan natin, iba ang pagpiga sa motor at iba rin yung may alam when it comes to driving. So, we have to narrow it down to the aspect na kailangan natin ituro sa kanila kung ano yung mga tama, ano yung mga mali. And then again, no, at the end of the day, kailangan matutunan na rin nila na we have to be more sensitive in nature sa mga kasama natin sa kalsada. Well, para sir, tinitiyak ng MMDA na napapalakas yung pagpapatupad ng batas trapiko, lalo na po sa mga pangunahing lansangan dito sa Metro Manila. Well, first and foremost, no, the strict enforcement level na ginagawa po natin, not only when it comes to traffic monitoring, traffic management, but also sa mga road clearing efforts natin. One of the second most biggest violations are yung mga tinatawag nating obstruction at illegal parking. Okay. So, napakalaking bagay po niyan. Why? Balik tayo sa road safety. May nakaharang sa kalsada, may nakaharang sa bangketa, imbis na malakaran, ginagawang garahe. Saan maglalakad ang taong bayan? Saan maglalakad ang mga kabataan? Pupunta sa kalsada. Then again, may big chances na pwedeng mahagip or matamaan ng mga sasakyan na tumatakbo or gumagamit ng kalsada. So on our end, no, as one of the implementing bodies when it comes to traffic rules and regulations, we also utilize education, re-education, and also yung mga modern technologies such as yung mga non-contact apprehension, yung mga educational tools po natin such as mga seminars, and also yung mga ginagawa po natin, no, we enforce, but at the same time, we re-educate people to let them know na itong ginagawa natin, mali ito. At the end of the day, mali nga, ano mangyayari? Kailangan natin baguhin. And up to the point, to let them realize and to have an acceptance of the matters na mali ang ginagawa nyo at pwedeng maka-aksidente. Okay, Sir Gab, they say it's unfair daw. Parang they feel like, bakit kami mga mahihirap ang lagi natitikitan? Wala na nga kaming pera whatsoever. What are your thoughts on this? Is it because driving is a privilege, not a right? What are That is your correct. thoughts? Having a driver's license though is not a right. It's a privilege. It's a mere privilege that comes with responsibilities. At isa sa mga responsibilidad natin ay unang-una, alamin natin ang mga batas trapiko. Pangalawa, road safety measures. So it's always about responsibility and safety when it comes to sa mga kalsada natin. Okay. And when it comes to implementation or enforcement ng mga batas trapiko, walang pinipili. Okay. Mayaman, mahirap, meron ka man na status or wala, simpleng mamamayan, lahat po yan dapat sinusunod because everyone has to follow traffic rules and regulations. Why? Balik na naman tayo sa punto, safety ng bawat motorista. Alright, maraming salamat po Sir Gabriel Go sa pagbabahagi ninyo ng mahalagang paalala at impormasyon patungkol sa road safety. Thank you, sir. Thank you, Sir Gab. Maraming Balik po salamat kayo, po. sir. Thank you.